Ako si Raymond. At ito ang kwento namin ng aking kambal na si Richard. Di kami ganun katangkaran. 5 feet 5 inches lamang. Medyo tanang balat namin dahil parehong lumaki sa sports. At dahil din sa sports, develop ang mga muscles namin. Bilang kambal, siyempre marami kaming pagkakapareho. Paboritong ulam, kulay, mga palabas at mga libro. Nagkakaiba naman kami sa forma at paboritong musika. Ako mahilig na naka-shorts kahit taga Baguio kami at halos maginaw araw-araw. Kaparehas ng sando o sleeveless. Siya naman mahilig sa baseball cap at sa colored na t-shirt. Ang pagkakaiba namin sa fashion sense ay laking luwag ng mga magulang namin. Lalo na at magkamukhang makamukha kami. Parehas kaming mael. Ito siguro ang advantage namin sa mga di kambal. Sabay kaming lumaki at palaging magkasama hanggang pagtulog. Malakas ang band namin. Super comfortable kami sa isa't isa. Dahil dito, sabay din namin na-explore ang sariling mga katawan namin at katawan ng isa't isa. Para sa amin, this was just a twin thing. Gawaing kambal na mga kambal lang din ang nakakaintindi. Pero wala nga lang kaming kakilala na kambal na magbabalidate sa aming pag-iisip. Isang gabi, mag-isa ko lang sa kwarto namin. Di ako komportable kasi kadalasan magkasama talaga kami. Kahit saan. Kundi man sa isang kwarto, sa isang building. Alam kong ganon din siya. 18 na kami pero ganon pa rin. Nangyari kasing kasama niya mga teammate niya sa basketball nung gabing yon. Nanalo sila sa laro nila kaninang hapon laban sa team ng isa pang college kaya magdamagang party na ito. Napahimas ako sa paa ko habang iniisip ko yun. Isang taong nakalipas, kasama din ako sa team na yon. Tawag nga sa amin ni Chard ay The Wonder Twins. Kasi kahit walang hand signals o kung ano mang tawag, alam namin kung saan yung isa sa amin sa court. Ilang laro din ang nagpanalo sa amin dahil sa psychic powers naming magkambal. Sa kalagitnaan laro namin, laban sa engineering, napahatid ako ng point guard ng kabilang team. Di ko din alam kung ano mismong nangyari noon. Ang maalala ko lang biglang sakit. Tapos, nawalan pa yata ako ng malay. Ang alam ko na lang, di na ako pwedeng maglaro ng basketball. Grabe din ang iyak ko noon. At kung magkakaaminan man, hindi din yung team o yung laro ang iniiyakan ko. Pero yung pagkakahiwalay ko sa kapatid ko. Yung larong pareho naming hilig. Hindi na namin malalarong sabay ito. Oo, makakasama ko siya sa celebration ng mga tagumpay nila. Pero iba pa rin kung teammate ka talaga nila. Kaya yun, matapos ko siyang yakapin at suntukin at paikot-ikutin sa korte pagkapanalo nila, ay nauna na kaming umuwi.
maliban sa may exam ako bukas at kailangan mag-review, ay naiisip kong awkward din ng makikiparty sa kanila. Baka mapunta pa ang usapan sa masakit na nakaraan. Pagpatak ng 10:00, kumatok si Mama sa pintuan ng kwarto. Nagpapaalam na sila ni Papa. Papuntang ospital para sa kanilang 11/7 duty. Sa kalabog ng pintuan ng bahay, bagisa na nga talaga ako. 2:00 ng umaga na. Katatapos kong mag-review at may balak ng matulog nang marinig kong bumukas yung pintuan ng bahay. Malamang si Richard na ito. May konting katahimikan bago siya narinig na umaakyat sa hagdan. Pagkabukas ng pintuan, inisip ko na baka lasing siya. Kaya hinanda ko ng sarili kong magising sa magiging ingay niya. Pero tahimik siyang gumalaw. Imbis na yung ilaw sa kisame ang sinindi niya, ay yung table lamp na lang. Sa konting ilaw, nakita ko siyang dahan-dahang nagbibihis. Napaisip tuloy ako. May nangyari ng masama. At tila di yata masyadong nag-enjoy si Kambal. "Chard," ang sabi ko. At nagulat siya. Pagkatapos niya ako murahin, nagbihis na siya nang wala nang pakialam sa ingay. "Ayos ka lang?" ang tanong ko. Habang binato niya sa hamper ang kanyang mga pinagbihisan. "Ha? Oo, bakit?" Ang sagot niya sa boses na pwede ding galing sa aking lalamunan. Naiisip ko talaga na minsan parang kausap ko sarili ko pag kami ay nagdadaldalan. "Para kasing di ka galing sa party," ang paliwanag ko. "Parang di ka nga nalasing eh." Umiti lang siya at umupo sa kama ko. Nung bata kami, iisa lang ang kama namin. Pero nung di na kami kasya sa iisang lugar, nilagyan ng papa namin ng isa pang kama sa ibabaw ng isa. Ayun, naging double deck ang kama namin. Ako sa ilalim, siya naman sa ibabaw. Nakakagalti kasi, ang sabi niya sa akin. At alam ko na ang ibig niya sabihin. Nakokonsensya siyang mag-celebrate dahil baka masaktan akong isiping nagsasaya siya. Ang aking dating teammates, nawala ko. Napabuntong hininga ako. "Ano ka ba?" ang nasabi ko. Natatsa ko. Sobra. Pero siyempre di naman tama na hindi i-celebrate ni Kambal ang pagkapanalo niya. Kakausapin ko sana siya tungkol dito pero tumango-tango na ulo niya. Antok na siguro siya. "Uy, akyat na," ang sabi ko. Pero it's too late. Humandusay na siya sa tabi ko. Nako, di pa pinatay yung table lamp. Napabangon tuloy ako para lang patayin yung ilaw. Pagkahiga ko, niyakap niya ako gaya ng ginagawa niya minsan nung isa pa lamang yung kama namin. Sa aming dalawa, siya yung hugger. Kadalasan nung bata pa kami, ako ang teddy bear niya. Napailing na lang ako, tumalikod. Parang naka-spoon kami. At sinubukang habulin yung tulog ko. "Ano yan?" bigla akong sabi. Meron kasing tumutusok sa aking likuran.
May mahinang tawang kumiliti sa likod ng leg ko. Wala lang sa akin yun. Sa level ng aming connection, parang akin na nga rin to eh. Kagaya ng ibang parte ng aming katawan. Magkapareho din ito. Napasingap siya. Binaon niya ang mukha niya sa leg ko. Pasensya na mon. Ang bulong niya habang humihigpit ang pagyakap niya. Kanina pa yan eh. Simula nung nanalo kami. May pahabol pang tawa. Humarap ako sa kanya. Ano yun? Na-turn on ka sa pagkapanalo nyo? Ang tanong ko na may pagkamangha. Nakibit balikat siya. Patulong naman oh. Ang bulong niya. Anong oras na, Chard? Paalala ko sa kanya. Ngunit di pa rin ako bumibitaw sa kanya. Alam ko pero... Tapos umikab siya. Pagod ako masyado eh. Baka di ko matapos pag ako gagawa. Mahinang tawa ulit. Napaisip din ako. Kung tutuusin, pwede na rin itong parang reward niya sa pagkapanalo niya. Alam ko walang sense pero siguro dahil ako din ang nagigilty na di nakapag-enjoy ang kambal ko dahil sa kakaisip sa akin, kaya pumayag na din ako. Pagkagising ko ng bandang alas 5, pakiramdam ko balot ang buong mukha ko ng napakalaking muta. Doon ko na-realize na nakatulog akong di nagilamos. Bumangon ako at napansing wala na si Chard sa kwarto. Naligo na ako bago bumaba ng bahay. Nasa kusina na siya. Nakabili na ng pandesal. At meron ng kape sa coffee maker. Isang habit na natutunan namin sa pag-aantay ng mga magulang na uuwi ng alas 7 ng umaga at nag-i-expect na may pagkain ang naghihintay sa kanila. Pagkakita sa akin, tinakpan niya ang isang mata gamit ang kamay niya at sabay tawa. Napailing na lang ako at dumampot ng pandesal. Grabe ka talaga kagabi. Ang sabi niya habang dinadahan-dahan kong higupin yung kape. Di ako nabigla sa topic. Ganon talaga kami. Walang awkward na usapan. Alam naming sensitive yung topic pero kapag kaming dalawa lang ang magkausap, di na namin inaalala yon. Bakit mo pala naisip gawin yon? Hindi galit yung tono niya. Curious lang talaga siya. Nagkibit balikat ako. Di ko din alam eh. Boring naman na sagot yung init lang. Kaya sinabi ko na lang na nanalo kayo eh. Kaya iba naman. Para special. Tumawa ko sa sagot ko. Sumimangot siya. So, hindi na yun maulit agad. Nagkunot siya ng noo. At tila nabasa niya ang nasa isip ko yung sinabi niyang it's just a twin thing. Diba? Maginawang bagyo. Or at least most of these days. Pero dahil sa global warming at ang pagdami na ng tao, medyo di na ganoon kaginawang panahon. Kapag nasa mood at di gaanong kapagod ang papa ko, kinukwento niya kung gaano kaginawang bagyo nung mga bata pa sila. Bago ang aksidente ko sa basketball, gustong gusto ko ang ginaw ng lungsod,
lalo na paggabi, kung saan minsan ay nagmimistulang usok ang hininga ko sa ginaw. Ngayong mahigit 1 taon nang makalipas, matapos ang nangyari sa pako, sinusumpa ko na ang mga gabing masyadong malamig. Sinusumpong kasi ang joints ko sa paa. Masakit, naninigas. Minsan nawawala pa ang pakiramdam ko mula sa ankle hanggang sa toes. Sa mga gabi o araw na ganun, di ako makapag-concentrate. Di makapag-enjoy sa kung ano man ang ginagawa. Bad trip magdamag. Inaasar nga ako ng kaibigan kong parang nire-regla daw ako pag ganun. Pero iniisip ko, buti pa nga pag regla. At least once a month lang. Ako kasi may panahong umabot ng 1 buwan na nag-iinartihan pa ako. Kaya minsan nagtataka ang mga magulang ko kung bakit shorts at sando pa din ang paborito kong suot. Eh syempre, di naman braso at tuhod ko yung nalalamigan. Nakamedyas pa rin naman ako kahit ganun ang outfit ko. Hiplolo tuloy ang tawag sa akin ng kambal kong si Richard. Sa gabi kung kailan naganap ang kwentong ito, maginaw at umuulan pa. Isinara ko na ang bintana ng kwarto. Nakadobling medyas at nakakumot pa ako habang nagre-review. Pero wala pa rin. Yung lamig para bang tubig, tumatago sa tela at pinapalibutan ng aking kawawang ankle joints. Wala pang 15 minutes na hindi ako napapasuntok sa study table ko sa sakit at tinis. Bakit ba kasi ayaw mong ibabad na lang sa mainit ng tubig? Ang tanong ng kambal ko sa akin. Pagkatapos ng ika-100 dabog ko. Hindi nagre-review si Chard. Iba kasi ang seksyon niya sa year namin. Tsamba niyang iba ang professor niya sa pagkapareha namin ng subject. Kaya magkaiba ang schedule namin ng mga quiz at deadlines. Ayun, nakahiga siya sa top bunk. Pinapaikot ang bola sa daliri niya. Yung earphones niya nakasaksak sa isang tenga. Ayoko nga. Ang sabi kong may halong inis. Ilang beses ko nang pinaliwanag sa kanya na dihiyang sa akin yon. Pagkaahon kasi ng paa ko sa mainit na tubig, ang bilis bumalik ng sakit at mas matindi pa. Arte mo naman. Ang sambat niya. Nako, kung ibabato niya sa akin yung bola, napakiramdam kong gusto niyang gawin sa panahong yun, dudurugin ko ang mukha niya. Wala akong pakialam kung magiging magkaiba na ang mga mukha namin pagkatapos. Inilapag ni Kambal ang bola sa kama at bumaba siya. Suot niyang pangbahay yung lumang basketball uniform niya. Tastas yung tahi sa bewang ng jersey. At maliban sa sira na ang garter ng shorts, nawawala din ang lace nito. Hawak ngayon ng isang kamay niya ang shorts para di tuluyang malaglag sa sahig. Akin na nga, ang sabi niya. Umupo siya sa tabi ko at tumakmang kukunin ang paa ko. Alam ko na ang gusto niyang gawin. Mamasaihin niya ang paa ko. Sa lahat ng sinusubukan kong pagpapaalis ng sakit, yun na ang pinaka-effective na paraan. Kaso, yun din ang pinaka-distracting. Sa ibang araw, sasang-ayon ako agad. Pero may major quiz kami kasi bukas. Kailangan nakapokus ako sa pagre-review. Bilang kambal, nabasa ni Chard ang iniisip ko. Di ka rin lang naman nakaka-concentrate sa lagay mong yan eh, ang sabi niya. Kayakin na. Nang maalis na ang sakit. At saka, nung Monday ka pa nagre-review okay na yun. Kailangan mo nang mag-relax. Malay mo,
Baka di ka makaquiz ng maayos bukas dahil sa sakit at hindi dahil sa hindi ka nakapag-review ng maayos. Lumakas ang ulan sa labas. Napatingin kaming magkambal sa kisame na para bang inaasahan naming bibigay ang bubong at bubuhos sa aming kwarto ang balde-baldeng ulan. Yero ang bubong namin, kaya sobrang ingay ng dulot ng ulan. Kanina, kaya pang di pansinin pero ngayon, wala na. Maliban sa ingay, nakaka-distract din yung posibilidad na lilipa rin ang bahay namin. Sige na nga, ang sabi ko at pinatungan pa ako sa binti niya. Inirapan niya ako at tumawa. Ang arte pa kasi, ang sabi ng hirap niya. Tinanggal niya ang 2 layer ng medyas sa paa ko. Nagkaway siya sa harap ng ilong niya. Na para bang may umaalingaso na amoy. Sinipa ako ng mahina yung baba niya. Tumatawa niyang kinalkal ng drawer ng study table at inilabas ang isang maliit na boteng baby oil. Pinatakan niya ang bawat kamay niya at ikinalat niya sa palad at daliri niya. Napabuntong hininga ako nang ibinalot ni Kambal ang mga daliri niya sa angkel ko. Para bang pinukaw ng init ng kamay ni Chard ang 1 milyong karayom na nakabaon sa joints ko. Isinandal ko ang aking ulo sa likod ng upuan ko at pinaubaya na ang sakit sa magagaling na mga daliri ni Kambal. Sa madiing pagpisil ng mga daliri ni Chard at ang mala white noise na tunog ng ulan, narelax ako ng todo. Napaidlip tuloy ako. Nahimasmasan ako nang maramdaman kong may mainit na bumabalot sa ibaba ko. Tumingin agad ako. Iniisip na baka na-jingle ako. Subalit, pagtingin ko, ang 2 kamay ni Chard ang nakabalot sa akin. Oh, Chard! Hiyaw ko sabay hawak ng mahigpit sa balikat niya. Loko ka? Oh, ayaw mo? Ang sabi niya. Medyo mahirap dinggin yung sinasabi niya sa lakas ng ingay ng ulan. Diba, ito naman palagi mong hirit pag minamasahe kita? Oo, tama siya. Mabilis kasi akong mag-init kapag minamasahayan pa ako. Nang kumalma na ang puso ko, nag-register na sa utak ko yung sarap na ginagawa sa akin ng aking Kambal. Makalipas ang mga oras na yon, ano, masakit pa ba? Ang tanong niya pagkatapos naming maghilamos at magbihis. Humina na ang ulan noon. Nung una, nagtaka ako kung ano ang tinutukoy niya. Tapos napatingin ako sa aking paa. Oo, parang sa mga nakaraang masahe, milagrosong nawala ang kirot sa aking joints ng aking paa. Umiling ako sa kanya. Sabi sa'yo ang ngisi niya. At umakyat na siya sa upper bunk ng kama namin. Chard, saan mo natutunan yung teknik na yon? Ang tanong ko habang nagkumot na ako at humiga sa lower bunk. Dumungaw ang ulo ni Kambal mula sa kama niya. Sa internet, saan pa ba? Ang sagot niya. Talagang ginugol mo kung paano? Ang tawa ko.
Di pa ako nakakabawi sa ginawa mo nung nanalo kami. Kaya nag-research ako kung anong magandang technique. So, ayaw mong gawin yung kagaya ng ginagawa ko? Ang tanong ko. Kunyari, nasaktan ako. Pero halatang pabiro. Marami kaming pagkakapareho ni Kambal. Mukha, pangangatawan. Pero siyempre, may mga pagkakaiba din kami. Nagkunot siya ng noo. Umiling. Di ko ata kayang gawin yun. Ang paggamin niya. Baka sa gigil ko, makagat ko langan sa'yo. Nagkulubot ako ng mukha. Pabirong nandidiri. Oo nga pala, sa aming dalawa, siya yung hindi marunong kumain ng candy. Ako siyempre, sinusup-sup ko hanggang sa maubos. Siya, inunguya niya na parang bubble gum. Na-imagine ko tuloy na kanon din ang gawin niya sa akin. Nitong nagdaang linggo, naalala ko ang high school prom namin ng kambal kong si Richard. Buhat ito ng pagbabalik-bayan ng aking high school girlfriend na si Claudia. Nagulat na lang kami nang mag-check-in siya sa Facebook na nasa Baguio daw siya. Di naman siya yung bitter ex. Naghiwalay kami nung graduation. For the reason na lilipad na siya ng ibang bansa. Kaya chinat ko siya para makipagkita. Anyway, junior prom mismo ang naalala ko kagad na connected sa kanya dahil maliban sa noon ang first kiss ko kay Claudia, noon din ang first kiss namin ni Richard sa isa't isa. Di naman namin kailangan magsalamin para makitang gwapo at sopistikado ang mga itsura namin sa gabing yon. Kailangan lang tingnan namin ang isa't isa. Parehas na mukha, siyempre. Mirror image na hairstyle. Pakaliwa yung spike ng buhok niya. Pakanan naman yung sa akin. Ternong tuxedo. Ang pinagkaiba lang namin ay ang aming kurbata. Asul yung sa akin. Pula at puti ang sa kanya. Ayon sa usapan, sa school gymnasium kung saan gaganapin ng prom, doon na kami magkita-kita ng aming mga prom date. Si Richard, umiwalay na sa gate para hanapin si Jessa. Ang girlfriend niya noon. At ako naman, hinanap ko si Claudia. Mga 3 buwan na kami ni Claudia noon. At kahit medyo parang liberal ang tunog ng pangalan niya, super conservative siya. Simula noong sagutin niya ako, hanggang holding hands lang kami. Ang mga halik, kapag natutuwa siya sa akin, ay sa pisngi, sa kamay, at sa baba. Ayos lang naman ako doon. Bagabat mael ako, alam ko pa rin namang tumanggap ng pagtanggi ng aking girlfriend. Lalo na't sinabihan kami ni Chad ng papa namin na puputulin niya daw ang ibaba namin kapag nakabuntis kami. Kasama na doon ang biling kapag nahihiya kang bumili ng sarili mong supot, hindi ka pa ready sa pagkikipagganon. Tumatak talaga sa amin yon. Kaya kalis na nung una kaming makatikim ng home run, ika nga. So anyway, noong gabing yun, balak kong humirit ng first kiss mula kay Claudia. Si Chard naman ay mula kay Jessa. Kaya super effort ang aming pagpapagwapo. Nakaramdam ata si Papa, kaya inulit niya ang babala sa amin. Ipinakita pa ang gagamitin ng bolo bago niya kami inihatid sa eskwela. May bouquet kaming bitbit para sa aming mga irog.
naligo ng kulon, at 3 beses nagsipilyo. Naalala ko nga, nagbaon pa talaga kami ng toothbrush. Just in case lang after ng dinner kami bibiyayaan ng halik. Inasahan ata ni Claudia na may hihingin ako mula sa kanya. Kaya super demanding siya ng gabing yun. Isinanayaw ko siya sa bawat kanta. Ako ang kumuha ng aming dinner. At kung ano-ano pang mga munting utos niya. Na lahat naman ay hindi ko matanggihan alang-alang sa aking request. At nang matapos ang final dance, iginiya ako ni Claudia papunta sa likod ng gym. Ginalingan ko ang paghalik sa kanya. In-apply ang lahat ng nalalaman ko mula sa internet. Na super bagal noon dahil modem ang gamit namin para sa net. At higit sa lahat, pinakiramdaman ko ang kanyang katawan. Kanyang mga huni, kung nagugustuhan niya ang aking ginagawa. Nang sinundo na kami ni Papa, saktong di siya night shift noon. Abot din ang ngiti ko. Di na niya kailangan kumustahin ang gabi ko. Si Chard, ang tanong ni Papa nang umupo ako sa loob ng sasakyan. Dahil kagagaling ko lang sa heaven, pati si Kambal, di ko na napansin. Napailing ako. Tinext ko siya. Tinanong kung saan na siya. Di siya nagre-reply. Pero lumipas ang 1 minuto, nakita na naming papalapit siya sa sasakyan. Oh, mukhang Simon lang ang naka-score ngayon ha. Ang kantyaw ni Papa nang makita niyang nakayuko lamang si Chard. Papa naman, ang mahinang protesta ni Richard. Uwi na nga tayo, sabi niya. Nako, ang sabi pa ni Papa. Mukhang si Monata ang may mas diskarte sa inyong magkambal ha. Tumatawa-tawa siya sa buong biyaheng pauwi. Sa totoo lang, di naman masyadong bully si Papa nung gabing yun. Feeling ko nga, relieve siya na isa sa amin ay pumalpak. Para kung sakaling may negatibong kalalabasan ng nangyari, isang anak lang ang puproblemahin niya. Pero gaya ng sinabi ko noong una, college na nung unang kaming nakatikim. Anyway, pagka-uwi namin, di na inasar ni Papa si Richard. Naglabas siya ng 3 boteng alak mula sa rep. Hindi masyado umiinom si Papa. At hindi din siya nag-iimbak ng alak sa rep. So yung 3 yun, malamang para lang talaga sa gabing yun. O eto, sabi niya. Pinasahan kami ng tig-1 bote. Para sa unang prom ninyo ito, kahit napalpak, ang sabi niya. Tumango kay Richard. Oh, successful. Bagyang umiti sa akin. Sana ay marami kayong natutunan sa gabing ito. At sana, inalala ninyo ang mga bidin ko. Ang sabi niya. Hindi ganun kadadal si Papa. Pero pag nagsalita na siya, maseremonya. Ganito din siya nung bagong binyag pa kami. At nung kakapasok lang namin ng high school. Wala nga lang beer noon. Tahimik naming ininom ang alak. Ninanamnam ang tagumpay ko. At ang pagkatalo ni Richard. Nang maubos, pinaakyat na kami sa aming kwarto upang matulog. Nagpasabting gabi na noon. Habang nagbibihis kami ay panay buntong hininga ni Richard. Nakakagilty tuloy na lutang ako sa
alaala ng mga labi ni Claudia. Chard, relax. Ganun naman talaga si Papa eh. Sabi ko. Pagkatapos tinigil ang pagbibihis. Nakasando at slacks lang naman ako. Maalala mo nung nabinyagan tayo at umiyak ako? Di niya ako tinigilan ng buong buwan. Umiling siya. Hindi si Papa iniisip ko. Si Jessa. Ang sagot niya. Ha? Tinanggihan ka ba? Ang sabi ko. Umiling siya. Pumayag siya pero bad breath? Lasang ulam? Ang sagot ko. Binato niya ako ng medyas niya. Sakto sa bibig ko. Ano nga? Ang tanong ko, matapos alisin ng medyo pawisang medyas mula sa aking mukha. Sabi niya, di daw ako marunong. Ang sagot niya sa maliit na boses. Tumigil na din siya sa pag-ubad. Tanging slacks na lang ang kanyang suot. Lubog ang kanyang mga balikat. Oh, di nga. Sabi niya yun? Ang sabi ko. Tumango si Richard. Pulang-pulang ang muka. Ano ba kasing ginawa mo? Baka naman sinakmal mo ang mukha niya. Ang tanong ko. Mo naman, sabi niya ng pasigaw. Okay. So, seryosong bother siya sa issue na to. Sinabihan ko ang aking sariling itigil muna ang mga joke. Paano mo ba siya hinalikan? Nag-isip muna si Richard bago niya hinalikan ng ere. Napatas ang aking kilay. Pinigilan ng sarili sa pagtawa. Para sa akin, mukhang normal lang naman ang paghalik niya. Pero dahil wala siyang kahalikan, mukha siyang isda. Gawin mo sa akin, anyaya ko sa aking kambal. Ngayon, alam kong sa ibang sitwasyon parang chancing to. Pero para sa akin hindi. Gusto ko lang talagang malaman kung saan ba nagkulang si Kambal. At ako lang sa aming dalawa ang nakakuha ng gusto niya sa gabing yun. Tama nga ba si Papa? Di nagdalawang isip si Chard. Alam niyang gusto ko lamang tumulong. At desperado din siyang makakuha ng tulong. Lumapit siya sa akin. Ako manghahalikan niya ako nang pinigilan ko siya. Sandali, ang sabi ko. Baka naman dahil sa ginawa mo bago mo hinalikan. Nagkibit balikat siya. Ganito lang naman. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Hinalikan ang mga knuckles nito. At sigurado kang pumayag siya? Di mo pinilit? Importante yon. Ang sabi ko nang tinigilan niya ang aking kamay. Tumango siya. Alam na niya yon. O tapos, anong next? Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking mukha. Pinaikot ang hinlalaki sa aking pisngi. Kitang-kita sa mukha ni Chard ang concentration. Nakakagat siya sa kanyang labi. Lumapit na ang mukha niya sa akin. Ang lamig ng labi niyang dumampi sa akin. Di mo na niya diniin. Patuka-tuka muna. Parang ina-assess kung tatanggi pa ba si Jess sa kanya. Nagkatinginan kami. At doon na niya idiniin ang kanyang mga labi sa aking bibig. Malahang humalik si Kambal. Halatang hinihintay niyang pigilan siya ng kahalikan niya. Wala siya masyadong confidence. Yun siguro ang napansin ni Jessa.
Sinubukan kong lumaban ng halik. Umatras siya. Napangisi ako. Tama ang aking hinala. Praning masyado si Kambal. Hinihingal siya. Sorry, ang bulong niya. Oh, anong mali ko? Sinabi ko sa kanya ang aking napansin. Lumubog ang mga balikat niya sa pagkakadismaya. Para bang gusto mo siyang umalma. Pagtatapos ko, dapat iparamdam mong nag-i-enjoy ka. Tiyak mag-i-enjoy din siya in return. Nag-isip siya saglit. Nakakunot ng noo. Try natin ulit, ang sabi niya. Madaling natuto si Kambal. Warm na ang mga labi niya nang maglapat ang aming mga bibig. Marahan pa rin ang halik niya. Pero wala nang alinlangan. Nakalimutan ko nang i-assess ang kanyang technique at nagpaubaya na sa sarap at init na namumuo sa aking katawan. Inilabas ko ang aking dila. Pinadaan sa kanyang labi. Inipit niya ito sa pagitan ng kanyang mga labi. Tumigil kami saglit upang habulin ang aming hininga. Nagpuna siya ng bibig. May tanong sa kanyang mga mata. Better. Ang sagot ko sa kanya na di binibigkas na tanong. Ang init ng mukha ko. Pulang-pula ang mga pisngi niya. Talaga? Baka sinasabi mo lang yan. Ang sabi niya. Napairap ako sa lack of confidence niya. Kinuha ko ang kanyang kamay. Ipinatong sa aking harapan. Ngumiti na siya noon. Sa wakas ay nakakuha na rin siya ng confidence. Inilapit ulit ang mukha at hinalikan ulit ako. Di na siya nagsimulang marahan. Mapangahas kaagad. Inaalam kung hanggang dun ba ay magkambal pa rin kami. Ang kamay niya sa aking harapan ay di na umalis. Ako naman ay di nagpatalo. Mas marami pa ata akong natutunan teknik mula kay Kambal kesa sa halikan namin ni Claudia. Di ko namalayan natanggal ko na pala ang kanyang pangibaba. Jessa, ang bulong ni Richard nang mahina nang humiwalay ang aming mga labi. Pinigilan ko ang tawa ko. Hinayaan ko siyang imaginein na ang kanyang girlfriend ang nagpapaligaya sa kanya ngayon. Nakapikit siya. Pulang-pula ang mukha. Bahagyang bukas ang bibig. At may mga munting boses na nagmumula dito. Hanggang sasabay kaming natapos. Napadiin ng sobra ang kagat ni Charles sa labi ko. Nalasahan ko ang dugo. Tinulak ko siya papalayo. Uy, sorry Mon, ang sabi niya. Ang dating pulang-pulang mukha, namutla na. Inabutan niya ako ng tissue. Napapaluha ako sa sakit. Pero sumenyas ako na ayos lang ako. Dinura ako sa tissue yung naipon dugo sa loob na aking bibig. May konting tumulo sa sando ko. Ngayong inaalala ko yung nangyari, parang ang poetic tuloy ng dating. Para bang ibang level ng blood compact.
At kahit na nasaktan ako ni Chard noon, di ko minasama ang nangyari. Natatawa na lang ako kapag naaalala ko. Anyway, doon na natapos ang gabing yun. Natutong humalik ni Richard. Dinugo ang aking labi at namantsahan ang bago naming slacks. Habang sinusulat ko ito at binabasa naman ni Richard, napatanong siya, bakit di na naulit yun? Tama siya. Pagkatapos ng gabing yun, di na ulit kami naghalikan. Meron sa pisngi, sa iba't ibang parte ng aming katawan, pero never na sa lips. Natuto ka nang humalik ang sagot ko. Di naman kailangan pa ng follow-ups, di ba? Nagkipit balikat ako. At saka natrauma ako sa pagkagat mo, ang sabi ko. Pero hindi din yun Gaya ng sabi ko, wala akong sama ng loob na kinagat niya ako. Siguro kahit na nag-enjoy tayo, pareho nating naisip na it's not part of our twinning. Napaisip siya at saka tumango. Nakontento sa paliwanag ko. Ginulo niya ang buhok ko at lumabas ng kwarto upang maligo.